Chapter 8. Pakisabi dito na lang idiretso, sagot niya. Alam niyang nasa bahay nila si Natalie, kapag ididiretso ito sa bahay nila baka may iba pang gawin si Natalie sa wedding gown niya. Kapag nasira ang wedding gown niya, wala na silang panahon para gumawa ng panibago. Hinawakan ni Zarina ang leeg niya nang mang-alay siya. Naupo na muna siya at hinilot din ang mga paa niya. Ma'am, huwag niyo pong sirain yan. Sigaw ng isang staff, nilingon naman ni Zarina kung saan nagmula yung sigaw. Napatayo siya nang makita niya si Natalie at isa-isang itinutumba ang mga stand ng mga bulaklak dahilan para mabasag ang mga ito dahil gawa sa glass ang stand. Nang makita ni Natalie si Zarina ay nginisya niya ito at muling itinumba ang bulaklak. Hi my dear sister, abalang-abala ka sa pag-aasikaso ng venue ah. Hindi ka naman ganyan noong nag-asikaso ka sa kasal niyo ni Austin. Plano mo na siguro to no una pa lang. Wika ni Natalie. Blanko lang naman siyang tiningnan ni Zarina. Nagpapakahirap ang mga staff na pagandahin ang venue tapos sisirain lang ni Natalie. Nilapitan ni Zarina ang kapatid niya. Ano bang ginagawa mo rito? Nagpunta ka lang ba dito para manggulo? Umuwi ka na Natalie bago pa ako masiraan ng ulo. Tumawa naman si Natalie. Matagal naman ang sira ang ulo mo, my dear sister kaya hindi na ako magugulat kung masisiraan ka ng ulo dito. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Alam mo kung anong kaya kong gawin kapag nawala ako sa sarili ko, Natalie, baka gusto mong sa hospital ang bagsak mo ngayon. Pagbabanta ni Zarina, tinaasan lang naman ni Natalie ng kilay si Zarina sa kanya ito tinalikuran at muling itinumba ang mga nakaayos ng stand ng mga bulaklak para sa aisle. Hindi ko hahayaan na magiging masaya ka Zarina. You're a slut, inagaw mo sa akin ang groom ko at iniwan mo ang groom mo. Sinira mo ang dapat ay kasal ko kaya sisirain ko rin ang sayo. Anas niya at sunod-sunod nang itinumba ang mga stand ng bulaklak dahilan para maghiwa-hiwalay ang mga petals ng bulaklak. Napaigting ang panga ni Zarina at naikuyong niya ang kamao niya. Lalapitan niya na sana si Natalie nang maunahan siya ni Tyrone. Gulo-gulo pa ang buhok ni Tyrone at namumula pa ang mga mata niya dahil nagising siya sa ingay ni Natalie. Mahigpit na hinawakan ni Tyrone ang isang kamay ni Natalie para pigilan ito sa paninirang ginagawa niya. Gusto mo bang putulin ko ang mga kamay mo, Miss Jimenez at yan ang gagawin kong dekorasyon dito? Malamig na wika ni Tyrone na ikinagulat ni Natalie. Hindi niya alam na nandito rin pala si Tyrone. Look what you did, basag na ang stand ng mga bulaklak at naghiwa-hiwalay na rin ang petals. Kapag hindi mo yan naayos ngayong maghapon sisiguraduhin kung mga daliri mo ang magiging dekorasyon dito. Palitan mo ang mga binasag mong stand at sinira mong mga bulaklak. Ani pa ni Tyrone na ikinatakot ni Natalie. Napalunok na lang siya at mabilis na tumango. Nang binitiwan na ni Tyrone ang kamay ni Natalie ay hinaplos niya ang mga ito dahil nag-iwan ng marka ang pagkakahawak ni Tyrone sa kanya. Sa susunod, huwag mong aabahalahin ang pagtulog ko dahil baka makalimutan kung babae ka. Dagdag pa ni Tyrone bago siya bumalik sa pwesto niya at muling nahiga. Inis namang nilingon ni Natalie si Zarina. This is your fault, mahina niyang saad pero nginisyon lang siya ni Zarina at nagkibit balikat. Gumagalaw ang oras, Natalie. Ang ganda pa naman ng nail extension mo, sayang naman kung gagawin lang dekorasyon. Pang-aasar pa ni Zarina sa kanya ito tinalikuran. Tahimik lang si Zarina habang kaharap nila si Chairman Fuentes. Mariing nakatitig si Chairman Fuentes kay Zarina at ganun din si Owen. Hindi akalain ni Owen na ang babaeng nakita niya sa labas ng conference room ay ang magiging asawa ng pinsan niya. Napapangisi at napapailing na lang siya, liso lang talaga ang taste nila sa isang babae. Simula high school pa lang sila ay sa iisang babae sila nahuhumaling. Ikaw ang panganay na anak ni Mateo? Tanong ni Chairman. Opo, ako po si Zarina Jimenez, Chairman. Magalang na sagot ni Zarina. Nagsimula naman ng kumain si Chairman at patuloy pa rin ang pagtatanong nito kay Zarina habang tahimik lang naman si Tyrone. Hindi ba at ikaw dapat ang bride ni Austin Gomez? Tapos na sana ngayong buwan ang kasal niyo pero umatras ka, why? Dahil ba sa nalaman mong ang kapatid mo ang magiging bride ng apo ko? Seryosong tanong ni Chairman. Napalunok naman si Zarina. Ramdam niya ang pang-iinit ng mga pisngi niya dahil sa hiya. Hindi niya akalain na malalaman ni Chairman ang tungkol dito.
Posible bang may kinalaman ang stepmom niya kung bakit nalaman ni Chairman ang tungkol sa kasal dapat nila ni Austin? Salubong na rin ang mga kilay ni Owen na nakatingin kay Zarina. Sa itsura ni Zarina, pakiramdam niya ay hindi naman pera ang habol niya kay Tyrone pero hindi niya akalain na napalitan pala ang bride ng pinsan niya. Yes, Chair. If so, what do you need from my family? Bakit mo iniwan sa ere ang fiancé mo at sumama sa apo ko? Chair, manahimik ka Tyrone, hindi ikaw ang kinakausap ko. Malamig at blankong saad ni Chairman. Hindi man lang hinayaan na magsalita si Tyrone. Humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina, iniisip kung anong sasabihin niya. For revenge. My fiancé cheated on me at ang babae niya ay ang kapatid kong si Natalie na dapat ay pakakasalan ng apo niyong si Tyrone. Isa lang naman ang kailangan ng pamilya natin sa isa't isa, hindi ba? It's all about business. Mahalaga pa bang baklatin ang nakaraan ko, Mr. Chairman? I am the legal daughter of Mateo Jimenez, ang nag-iisang may karapatan sa lahat ng properties ng pamilya ko. Gusto mo bang sumama sa pagbagsak ang apo mo sa pagbagsak ng stepmom at kapatid ko? Hindi ba at ang gusto mo sa pamilya mo ay ang makakabuti sa kanila, ang gusto mo para sa kanila ay yung mapapakinabangan nyo? And if you want to choose the illegitimate daughter of my father for your grandson, okay, I don't mind. Hindi ko na problema kung makita ko man balang araw ang pagbagsak nila kasama ang apo nyo. Hindi ba at nakakahiya yun para sa'yo, Mr. Chairman? If you're against with this wedding, we can cancel it. Nagawa ko ng harapin ang kahihiyan na nangyari sa kasal dapat namin ni Austin, ang pamilya mo ba, Mr. Chairman? Kaya bang harapin ang kahihiyan oras na hindi natuloy ang kasal namin ng apo mo? Matapang na wika ni Zarina. Alam niyang hindi madaling kalabanin si Chairman pero bahala na kung anong mangyayari sa dinner nila. Napangisi naman si Owen, he really likes Zarina now. Sinong mag-aakala na kaya niyang sagutin at harapin ang nag-iisang Chairman Fuentes? Napataas naman ang kilay ni Chairman saka siya tumikim. Ang pinakaayaw niya ay ang napapahiya ang pamilya niya. May punto si Zarina, mapapahiya ang pamilya nila kapag hindi dumating ang bride. Palihim ding ngumiti si Tyrone, ang akala niya ay hindi kayang takasan ni Zarina ang mga tanong ni Chairman sa kanya. Nilinggan niya si Zarina pero wala kang makikitang takot sa mga mata ni Zarina. Nakilala ni Tyrone na mahina si Zarina pero mukhang nagagawa na nitong tumayo sa sarili niyang mga paa. Matalino kang bata ka pero hindi dahil tatanggapin kita sa pamilya ko ay okay na ang lahat. Siguraduhin mong may maganda kang maidudulot sa apo ko. Gago yan, tandaan mo. Kapag nagawa mong baguhin ang ugali niya at natulungan mo siyang maging magaling na businessman, magpapaparty ako for you. Napairap naman si Tyrone habang palihim na tumawa si Owen. Tutor ba ang tingin ni Chairman kay Zarina? Deal, sagot naman ni Zarina na ikinatango na lang ni Chairman. Napangiti naman si Melanie at nakahinga ng maluwag. Payapa na silang kumain at pinag-usapan na lang ng pamilya nila ang tungkol sa business lalo na ang magiging role ni Tyrone at Owen sa kumpanya. Tahimik naman na si Zarina. Ngayon niya lang nalaman na dalawa lang pala ang apo ni Chairman Fuentes at iyon ay si Tyrone at Owen. Ang mga magulang ni Owen ay nasa ibang bansa. Nang matapos silang mag-dinner ay inihatid na ni Tyrone si Zarina. Hindi ko alam kung ikaw ba talaga ang nakaharap namin kanina o sinapian ka lang ng ibang espiritu. Parang kailan lang, wala kang ibang ginawa kundi ang umiyak lang sa ginagawa ng stepmom mo sa'yo. Ikaw ba talaga si Zarina o isa kang impostor? Ani ni Tyrone, napairap naman si Zarina. Na-realize ko lang na nakakapagod din palang maging mahina. Para bang achievement para sa akin kapag ipinagtatanggol ko ang sarili ko. Kung hahayaan kong bulihin lang ako ng ibang tao, ako ang talo. Napatango-tango naman si Tyrone. He wants the new version of Zarina now. Nang makarating na sila sa bahay ni Zarina ay binuksan niya na ang pintuan. Lumabas din si Tyrone. Hindi mo na ako kailangang ihatid sa loob. Gabi na rin kaya umuwi ka na, tumanggo naman si Tyrone. Magpahinga ka na, alam kong pagod ka na sa maghapon na to. Good night, Zarina. Ngumiti at tumanggo naman si Zarina saka siya pumasok sa gate nila. Nakasunod naman ang tingin ni Tyrone kay Zarina hanggang sa makapasok na ito sa loob.
Pagpasok naman ni Zarina ay nakita niyang nasa sofa pa rin ang stepmom niya kahit na gabi na. Lalampasan niya na lang sana ito pero nagsalita pa ito dahilan para tumigil siya. Ipagsisiksikan mo ba talaga ang sarili mo sa pamilya ng Fuentes? Hindi ka ba nahihiya? Humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina sa kanya hinarap ang stepmom niya. Nginitian niya ito na ikinataas naman ng kilay ni Natalia. Alam kong pinuntahan niyo si chairman at ikaw ang nagsabi sa kanya ng tungkol sa amin ni Austin. Hindi ba at mas ikahihiya ng mga Fuentes na ipakasal ang anak o apo nila sa isang anak lang naman sa labas? Naikuyom ni Natalia ang kamao niya at nagngit-ngit ang mga ngipin niya. What did you say? Sinusubukan mo ba talaga ang pasensya ko, Zarina? Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Alam ko na, lahat kaya mong gawin. Handa ka ring pumatay ng tao para lang makuha mo ang gusto mo pero ikaw ba? Alam mo ba kung ano ang kaya kong gawin? Hindi mo pa alam. Buong tapang niyang sagot. Nagsisimula pa lang ako, anos pa niya sa kanya ito tinalikuran. Mali ka ng kinalaban Zarina. Hinayaan na kitang mabuhay ng maraming taon at ngayong pinili mo akong kalabanan, maaga mong makakasama ang mami mo. Kung pinili mo na lang sanang manahimik at sumunod sa akin, baka nakasundo pa kita. Mahinang yusel ni Natalia habang nakasunod ang tingin niya kay Zarina hanggang sa makapasok na ito sa kwarto niya. Sumapit na ang araw ng kasal ni Zarina at Tyrone. Tapos nang ayusan si Zarina at naghihintay na lang siya ng signal ng mga organizer nila. Mag-isa niya na lang sa loob ng hotel room niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakatingin siya sa sarili niya sa malaking salamin. Narinig ni Zarina ang pagbukas ng pintuan kaya nilingon niya iyon sa pag-aakalang bumalik na ang mga organizer niya pero nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niya si Austin. What are you doing? Tanong niya lalo na nang i-lock ni Austin ang pintuan. Itinuloy mo talaga ang kasal. Pinili mong pakasalan ng lalaking yun kesa ang ayusin ang relasyon nating dalawa. Isang beses lang akong nagkamali Zarina. Sigaw ni Austin. Naaamoy naman ni Zarina ang alak sa hininga nito. Lumabas ka na Austin, huwag mo na akong guguluhin. Kalmado niyang saad sa kanya ito tinalikuran pero mahigpit siyang hinawakan sa braso. Ano pa bang kailangan kong gawin para bumalik ka sa akin? Oo, inaamin ko nang niloko kita pero sex lang ang namagitan sa aming dalawa ni Natalie. Pinili mo ba siya dahil mas mayaman ang pamilya niya kesa sa pamilya ko? Yun ba ang dahilan kung bakit nag-aagawan kayo ni Natalie sa Fuentes na yan? Tandang padamdam panipik, galit pa rin niyang saad. Inis na inalis ni Zarina ang pagkakahawak ni Austin sa kanya. Nasaan na ba ang mga organizer niya? Hindi dapat nila hinahayaan na may nakakapasok sa kwarto niya. Pwede ba Austin? Huwag kang feeling biktima rito. Hindi ako tanga, hindi ako laruan para paglaruan mo lang. Umaasa ka bang babalikan kita kahit isang beses ka lang nagloko? Ilang beses na bang may nangyari sa inyo ni Natalie? Ilang beses na ba kayong nagkikita habang nakatalikod ako? Hindi na magbabago ang isip ko, kahit anong mangyari hindi na ako babalik sa'yo. Si Tyrone ang pakakasalan ko. You should thank me dahil hindi mo na kailangang mamili sa aming dalawa ni Natalie. Now, leave. Itinuro niya ang pintuan pero mahigpit siyang hinawakan ni Austin sa braso at sa pilitang hinayla. Austin ano ba? Let me go. Sigaw niya at pilit na inaalis ang pagkakahawak ni Austin sa kanya. Mataas ang heels niya kaya nahihirapan siyang lumayo kay Austin. Kung hindi lang din ako ang pakakasalan mo, hindi rin kita hahayaan na magpakasal sa ibang lalaki. Kung miserable ang buhay ko, gagawin ko ring miserable ang buhay mo. Walang sino man ang makakakuha sa'yo. Austin, bitiwan mo ako. Pagpupumiglas ni Zarina. Nabuksan na ni Austin ang pintuan at akma na sanang ilalabas si Zarina nang makasalubong nila si Tyrone na salubong ang kilay. What are you doing with my bride? Malamig niyang tanong. Hinayla ni Austin palapit sa kanya si Zarina at lalong hinigpitan ang pagkakahawak niya rito. Kinukuha ko lang ang inagaw mo, Mr. Fuentes. This is my bride, sagot ni Austin at muli sanang hihilain palabas si Zarina ng buong lakas na hinayla ni Tyrone si Zarina at sinuntok sa mukha si Austin dahilan para bumagsak ito sa sahig. Dahil sa lakas ng suntok ni Tyrone ay nahilo si Austin at hindi kaagad nakatayo. Your bride. It's your ex-bride and now my bride. Umalis ka na Mr. Gomez kung ayaw mong ipahiya kita rito.
Ani ni Tyrone sa kanya tiningnan si Zarina. Ayos ka lang. Sinaktan ka ba niya? Tanong niya rito. Ayos lang ako, sagot ni Zarina. Dumating na rin si Natalie at nakitang nakahiga sa sahig si Austin. Inis niyang tiningnan si Zarina. Masaya ka na bang pinag-aagawan ka ngayon ng dalawang lalaki? Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Natalie. Nang mapansin ni Zarina si Natalie ay nilinggan niya ito. Ano bang ginagawa niyo rito? Pwede bang itali mo ang boyfriend mo Natalie? Nakakasira kayo ng araw. Anas niya rito. Tiningnan naman ni Natalie si Austin. Tumayo na rin si Austin at tiningnan si Natalie na hindi may pinta ang mukha. Natalie, mahina niyang wika. Nag-walk out naman si Natalie dahil sa inis. Pinunasan ni Austin ang kaunting dugo sa gilid ng labi niya saka siya lumabas ng kwarto para sundan si Natalie. Natalie, tawag niya rito pero diretso nang umalis si Natalie. Ma'am Zarina, Sir Tyrone, wika ng mga organizer na kara-rating lang. Saan ba kayo nanggaling? Bakit niyo iniiwan ng mag-isa ang bride? Galit niyang tanong sa mga ito. Napayuko naman ang dalawang organizer. Pasensya na po sir, may inayos lang po kami sa venue kaya umalis po kami. Sagot nito. Pagsasabihan pa sana ni Tyrone ang dalawang organizer nang dumating si Melanie. Ano bang ginagawa mo rito Tyrone? Why are you still here? Hindi mo dapat pinuntahan ang bride dahil hindi naman kayo sabay na papasok ng function hall. Ani ng kanyang ina. Minsan pang tiningnan ni Tyrone si Zarina sa kanya ibinigay ang hawak niyang libro. Pagkatapos niyang ibigay ay umalis na rin siya kasama ang kanyang ina. Kunot-noo namang tiningnan ni Zarina ang libro na ibinigay sa kanya ni Tyrone. Napangiti na lang siya dahil limited hard copy iyon ng paborito niyang international author. Saan niya nabili ito? Matagal na akong naghahanap ng old hard copy nito pero wala akong nahahanap. Anas niya. Maingat niyang binuksan ang libro at para bang tatalon sa tuwa ang puso niya nang makita niya ang pirma ng author sa loob ng libro at ang maliit na message nito. Happy wedding day, Miss Zarina Jimenez. Congratulations beautiful bride. Mensahe nito. Nakagat ni Zarina ang pang-ibaba niyang labi dahil sa kilig na nararamdaman niya. Paano niya nalaman ang tungkol sa libro na gusto ko lalo na sa paborito kong author? Anas niya sa isip niya. Nahihiya tuloy siya dahil wala man lang siyang regalo para kay Tyrone. Napapaisip si Zarina kung paano nakipagkita si Tyrone sa paborito niyang author at humingi ng pirma nito. Natapos na ang seremonya para sa kasal nilang dalawa. Isa-isa nang tinatawag ang pamilya, kaibigan at kamag-anak ng groom at bride for picture taking. Napalunok si Zarina nang hawakan siya ni Tyrone sa bewang para lalo siyang lumapit dito. Tipid siyang ngumiti sa camera, hindi komportable sa kamay ni Tyrone na nasa bewang niya. Smile, Zarina, mahinang saad ni Tyrone dahil alam niyang tipid lang ang ngiti nito. Nilakihan naman na ni Zarina ang ngiti niya at inalis na lang sa isip niya ang kamay ni Tyrone sa bewang niya. Family of the bride, please, come here. Tawag ng photographer. Una namang lumapit si Natalie, nawala ang ngiti ni Zarina nang makita niya ang suot ni Natalie. Hindi naman ito naka-white gown kanina pero ngayon pareho na silang naka-white gown. Smile, my beautiful sister. Wika ni Natalie, nakatingin na rin sa kanila ang mga bisita ganon na rin ang pamilya ni Tyrone. Look at him, I know he's enjoying this. Pinag-aagawan ng dalawang babae, nakangising saad ni Owen. Hindi na rin nagugustuhan ng chairman ang ginagawa ni Natalie. What do you think you're doing, Natalie? Tanong ni Zarina. Matamis namang ngumiti si Natalie sa kanya tiningnan ang sarili niya. Ano bang masama sa suot ko, Zarina? I'm your bridesmaid pero sino nga bang hindi malilito kung sino ba sa ating dalawa ang bride? Natutuwa nitong saad. Kinakalma naman ni Zarina ang sarili niya. Malapit nang matapos ang kasal at hindi pwedeng magkagulo lalo na at marami pa ring bisita sa loob ng function hall. Naglakad si Natalie papalapit kay Tyrone sa kanya iniangkla ang kamay niya sa braso ni Tyrone at ngumiti sa camera. Dahan-dahan namang inalis ni Tyrone ang kamay ni Natalie sa braso niya. Magkaroon ka naman sana ng hiya para sa sarili mo, Natalie. Hindi ang kapatid mo ang ipinapahiya mo rito kundi ang sarili mo. Isang panggugulo mo pa, ipapahila na kita sa gwardiya palabas ng hotel. Seryosong saad ni Tyrone. Lumayo naman na si Natalie saka siya lumapit kay Zarina at hinawakan ito sa braso.
Hindi ka naman galit dahil sa suot ko, diba? Ikaw pa rin naman ang bride pero hindi ko nakasalanan kung ako ang pagkakamali nilang bride. Patuloy na pang-aasar ni Natalie. Nilingon ni Zarina si Natalie na nakangiti pa rin sa camera. Mrs. Bride, please look here. Ani ng camera. Ikaw man ang pagkamalan na bride, ako pa rin ang Mrs. Fuentes ngayon. Sino sa atin ang talo? Sagot ni Zarina at ngumiti na sa camera. Si Natalie naman ang nenes ngayon. Nang matapos ang picture taking ay umalis na si Natalie. Nilapitan naman ni Mateo ang anak niya. Congratulations anak, anuman ang maging desisyon mo sana maging masaya ka. Mensahe nito. Hindi naman sumagot si Zarina. Hindi niya alam kung tanggap na ba ng kanyang ama ang kasal na ito o kung masama pa rin ang loob niya. Ay ho, alagaan mo sana ang anak ko. Huwag na huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay, pakiusap. Bilang naman ni Mateo kay Tyrone. Huwag kayong mag-alala, Mr. Jimenez. Mararanasan ni Zarina ang kalayaan habang ako ang kasama niya. Kalayaan na hindi niyo naibigay sa kanya. Frank ang wika ni Tyrone. Tipid namang ngumiti at tumango si Mateo. Tila nahihiya dahil sa sinabi ni Tyrone. Nang matapos ng kumain ang lahat ng mga bisita ay nagsiuwian na rin ang mga ito. Pagod na pagod si Zarina na naupo sa sofa habang suot-suot pa rin ang wedding gown niya. Halos lahat ng mga bisita ay pinuntahan at kinausap nila para pasalamatan ang mga ito sa pagpunta nila. Gusto na sanang alisin ni Zarina ang heels niya pero hindi niya ito maabot dahil masyadong masikip ang gown. Naiipit ang tiyan niya kapag sinusubukan niyang abutin ang paa niya. Inis niyang saad. Nakatali pa naman sa paa niya ang heels kaya hindi niya ito maaalis hanggat hindi niya naalis ang pagkakatali ng heels sa paa niya. Inihilig niya na lang ang ulo niya sa sofa. Nagsisisi siyang wala siyang isinamang organizer o designer sa hotel room nila para sana tulungan siyang alisin ang wedding gown niya. Napamulat ng mga mata si Zarina nang maramdaman niyang may humawak sa paa niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Zarina, nagtayuan ang mga balahibo niya dahil sa haplos ni Tyrone. Gusto mo bang tulungan kita o matutulog ka na lang ng ganyan? Masungit na saad ni Tyrone sa inalis ang tali ng heels sa paa ni Zarina. Nang matapos siya sa kabila ay sa kabila naman ang inalis niya. Iniwas ni Zarina ang paningin niya. Nakaginhawa na ang mga paa niya nang matanggal na ang heels niya dahil halos 4 na oras niya rin itong suot. Tumayo ka dyan, utos ni Tyrone. Nagtataka naman siyang tiningnan ni Zarina. Tila nauubos naman ang pasensya ni Tyrone dahil para bang pati utak ni Zarina ay naiwan sa function hall. Pagod na siya at gusto niya na lang din magpahinga. Itinayo na ni Tyrone si Zarina at pinatalikod niya ito. Naramdaman ni Zarina ang mga kamay ni Tyrone sa likod niya kaya nilingon niya ito kahit na hindi niya nakikita si Tyrone. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya. Inalis na ni Tyrone ang tali na nasa likod ni Zarina saka ito hinayla dahilan para dirdiretsong mahulog ang gown at mapatili si Zarina. Mabilis niyang niyakap ang sarili. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na aalisin mo pala? Naiinis niyang wika. Tanging tube dress na lang ang tumatakip sa katawan niya. Hinayla ni Zarina ang wedding gown para ipatangtakip ito sa katawan niya. Wala namang pakialam si Tyrone sa nakikita niya. Mauna ka ng maligo, iisa lang ang comfort room dito. Bilasan mo kung ayaw mong sumabay ako sayo, gusto ko na lang magpahinga. Seryoso niyang saad saka siya naupo sa sofa at inihilig ang batok sa sandalan. Bakit ba wala man lang nagsabi sa akin na nakakapagod pala ng sobra ang ikasal? Bakas ang inis sa tinig niya habang nakapikit ang mga mata niya. Sinamantala naman ni Zarina na umalis habang nakapikit si Tyrone. Pumasok na siya sa loob ng bathroom para makaligo na siya. Habang naliligo naman si Zarina ay inayos na ni Tyrone ang wedding gown ni Zarina. Nabuhat niya to for fucking 4 hours. Bakit ba ganito kabigat ang wedding gown niya? Kunot noong usual ni Tyrone. Napapailing na lang siya, gusto nang bumagsak ng mga talukap ng mga mata niya dahil sa pagod. Nang matapos maligo si Zarina ay sumunod na siyang pumasok ng bathroom pinapatuyo na ni Zarina ang mga buhok niya at nang matapos siya ay nahiga na siya sa kama ng marealize niyang iisa lang ang kwarto ng hotel room nila ay napapiglas siyang umupo, matutulog ba kami ng magkatabi? Mahina niyang usual sa sanili niya. Tiningnan niya ang kama, malawak naman ito kaya pwede silang matulog sa parehong dulo.
Kahit na may nangyari na sa kanila, natulog ng magkatabi hindi pa rin siya komportable naglagay ng unan sa gitna si Zona saka siya nahiga at ipinikit na ang mga mata niya siguradong lalabas na sa bathroom si Tyrone anumang oras nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan ay mariin niyang ipinikit ang mga mata niya inaantok na rin siya pero hindi niya magawang matulog dahil may kasama siyang lalaki sa kwarto nang umakyat sa kama si Tyrone ay kita niya ang unan na nasa gitna. Napapailing na lang siya sa kanya tiningnan si Zarina nakapikit na ang mga mata nito pero gumagalaw pa rin ang mga talukap niya kaya napangisi siya dahan-dahan siyang gumapang papalapit kay Zarina at tinitigan ito sa mukha mabilis na iminulat ni Zarina ang mga mata niya nang maramdaman niya si Tyrone. Anong binabalak mong gawin sa akin? Tanong niya, niyakap niya ang dibdib niya kaya tumingin si Tyrone sa mga kamay niya na palunok si Zarina. Gusto niyang itulak si Tyrone pero parang wala siyang lakas. Honeymoon natin ngayon, anong gusto mong gawin natin? Nang aasar na saad ni Tyrone iniwas ni Zarina ang paningin niya at lalong niyakap ang sarili. Alam kong mag-asawa na tayo, minsan ko na ring naibigay sa'yo ang sarili ko pero hindi ibig sabihin nun ay hahayaan ko nang gawin mo ulit sa akin ang gusto mo. May kailangan lang tayo sa isa't isa, Mr. Fuentes. Hindi kasama ang katawan ko sa usapan nating dalawa. Sana naiintindihan mo yun. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo, you can do whatever you want, at sana ganun ka rin sa akin. Ramdam na ni Zarina ang hininga ni Tyrone na amoy toothpaste pa. Hindi mo rin ba ako pakikialamanan kahit na makita mo akong may kasamang babae? Tanong niya, nagbigay ng kiliti kay Zarina ang hininga ni Tyrone. Wala akong pakialam kahit mag-sex pa kayo. Pagod na ako, Mr. Fuentes, pwede bang magpahinga na tayo? Mabilis na ipinikit ni Zarina ang mga mata niya nang akala niya ay hahalikan siya ni Tyrone. Ngumisi naman si Tyrone, hindi niya alam kung bakit natutuwa siyang asarin si Zarina. Good night, Mrs. Fuentes. Mahinang yuzel ni Tyrone sa kanya hinalikan ang tungki ng ilong ni Zarina. Umalis na siya sa ibabaw ni Zarina at nahiga na. Napabuga naman ng hangin si Zarina dahil sa sobrang kabang naramdaman niya. Dahan-dahan niya nang iminulat ang mga mata niya sa kanya nilingon si Tyrone na nakatalikod sa kanya at nasa dulong parte ng kama. Nakahinga siya ng maluwag. Bakit ba iniisip niyang may mangyayari sa kanila ngayon? Kababe niyang tao pero napakarumi ng isip niya. Napapailing na lang si Zarina sa sarili niya. Hinailan niya na ang isang unan at niyakap iyon. Tumalikod na rin siya at natulog na. Kinabukasan, ramdam pa ni Zarina ang antok pero hindi na makapagpigil ang pantog niya. Pakiramdam niya ay paputok na ito kaya wala siyang nagawa kundi ang bumangon at pumasok sa Cree. Nakapikit pa ang mga mata niya habang umiihi siya. Nang matapos siya ay bumalik na siya sa kama at hihiga na sana nang maalala niyang katabi niya si Tyrone na natulog. Nagising naman ang diwa niya nang hindi niya na makita si Tyrone sa kama. Tiningnan ni Zarina ang oras sa cellphone niya at para bang nabuhusan siya ng malamig na tubig nang makita niyang 10:00 na ng umaga. Ang haba na pala ng tulog ko, anas niya sa sarili niya. Gusto pa sana niyang bumalik sa higaan pero nawala na ang antok niya kaya lumabas na siya ng kwarto. Inilibot niya ang paningin niya sa sala pero hindi niya makita si Tyrone. Dumiretso na lang siya sa kusina para makapaghanap ng pwede niyang iluto sa fridge. Nang mapansin niyang may mga natakpan na pagkain sa lamesa ay isa-isa niyang inalis ang takip ng mga ito. Kinuha niya rin ang maliit na papel na may notes galing kay Tyrone. Kumain ka na pagkagising mo. Susunduan kita after lunch later. May ginawa rin akong kape, ipainit mo na lang, ani nito. Napakibit balikat na lang si Zarina dahil husband material din pala si Tyrone. Marunong magluto at mag-asikaso. Nang maramdaman ni Zarina ang pagkulo ng tiyan niya ay kumain na siya. Pinainit niya na rin ang kape na ginawa ni Tyrone para sa kanya. Napapangiti na lang siya, ramdam niya ang kalayaan kahit na ito ang unang araw nila bilang mag-asawa. Nang makawala siya sa bahay nila, pakiramdam niya sariwang hangin na ang nalalanghap niya. Nang matapos siyang kumain ay niligpitan niya na rin ang mga nagamit niya. Inilibot niya ang paningin niya sa sala, nakita niyang nakatiklop na ng maayos ang wedding gown niya. Nakalimutan niya na itong ayusin pagkatapos niyang maligo kagabi. Habang naghihintay siya kay Tyrone ay binuksan niya ang TV para manood sa kasyananguan ng manggunguya niya sa mga kabinet.
Hindi niya mapigilan na hindi mapangiti, hindi siya nakakanood sa bahay nila dahil palaging pinapalitan ni Natalie ang pinapanood niya pero ngayon malaya siyang makakanood kahit anong oras at kahit kailan niya gustuhin nang walang manggugulo sa kanya. Nang maalala niya ang libro na iniregalo sa kanya ni Tyrone ay kukunin niya sana ito para basahin pero nanghihinayang naman siya kapag nakusat niya ito. Itatago ko na lang, nakanguso niyang saad dahil wala na siyang mabibilang old version ng hard copy ng paborito niyang libro. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na si Tyrone at nakasut pa ito. Saan ka galing? Tanong niya sa kanya pinatay ang TV. Sa kumpanya, tila pagod niyang sagot sa kanya niluwagan ang necktie niya. Lahat ng mga gamit mo pinakuha ko na sa bahay niyo para ilipat sa bahay na taitirhan natin. Ilabas mo na rin ang mga gamit natin na nandito dahil mag-check out na tayo. Wika pa nito na ikinatango na lang ni Zarina. Siya nang pala, kumain ka na ba ng lunch? Tanong pa ni Tyrone. Halos katatapos ko lang kumain ng breakfast kaya busog pa ako. Sagot ni Zarina na ikinatango na lang ni Tyrone. Nang makapagpahinga siya ay kinuha niya na ang mga gamit nila ni Zarina saka sila lumabas ng hotel room nila. May sasakyan namang naghihintay sa kanila sa labas para ihatid na sila sa bahay nila. Tahimik lang silang dalawa habang nasa biyahe pero ramdam ni Zarina na hindi na naman maganda ang mood ni Tyrone. Hindi niya na lang ito kinausap dahil baka lalo niyang masira ang araw nito. Damn it. Mahinang mura ni Tyrone kaya napalingon si Zarina sa kanya. May problema ba? Tanong ni Zarina. Hinilot naman ni Tyrone ang sentido niya. Chairman wants a grandson, tang ina. Inis niyang wika na ikinalaki rin ng mga mata ni Zarina saka siya napalunok. Hindi yun kasama sa usapan natin. Anas niya. I know pero dahil daw nagpakasal ako sa babaeng napili kong pakasalan, kailangan ko muna siyang bigyan ng apo bago niya ako bibigyan ng karapatan sa kumpanya. This is so unfair. Goddamn it. Galit pa rin niyang wika. Iniwas na ni Zarina ang paningin niya at hindi na alam ang isasagot kay Tyrone. Anak, no way. Naiiling na wika ni Zarina sa isip niya. Umuwi si Zarina sa bahay nila para makausap ang kanyang ama. Tapos na ang kasal nila ni Tyrone. Magsisimula na rin ang agreement ng mga pamilya nila tungkol sa business. Siya naman ngayon ang hihingi ng pabor. 5 taon na simula nang tanggalin siya sa kumpanya dahil sa pagkakamali niya noon, nang dahil lang sa nabuntis siya ng lalaking hindi niya kilala. 5 taon din siyang ginamit ng stepmom at kapatid niya at ayaw niya na ulit magpagamit. Ayaw niya nang maging mahina. Zarina, iha, ang bilis mo namang bumisita. Kahapon ka lang ikinasal, hindi ba? Natutuwang wika ni Yaya Beth nang makita niya si Zarina. Ngumiti naman si Zarina. Nandyan po ba si Daddy? Gusto ko lang sana siyang makausap. Anas niya. Ang alam ko ay nasa office siya, kanina pa siya hindi lumalabas doon. Sagot naman ni Yaya Beth. Pumasok na si Zarina sa loob ng bahay na naging kulungan niya. Alam mo, masaya ako para sa iyo anak. Nakawala ka rin sa bahay na to. Mamimiss ka namin pero masaya kaming umalis ka na rito. Marami kang masasayang memories dito pero napalitan yun ng lungkot at trauma mo. Ani ni Yaya Beth, bakas sa tinig niya ang lungkot dahil hindi niya na makikita araw-araw si Zarina pero masaya rin siya dahil hindi niya na makikitang nasasaktan, umiiyak at nagmamakaawa ang batang inalagaan niya. Don't worry po Yaya, bibisita pa rin naman ako rito pero hindi madalas. Magiging busy na rin po ako. Nakangiting sagot ni Zarina na ikinangiti na lang ni Yaya Beth. Dumiretso na si Zarina sa office ng kanyang ama sa loob ng bahay nila. Pababa naman si Natalia ng hagdan nang makita niya si Zarina. Is that Zarina? Anas niya, hindi siya sigurado kung sino ang pumasok sa loob ng bahay nila. Beth, sino yung pumasok? Sigaw ni Natalia kay Yaya Beth pero nagkunwari itong wala siyang narinig at dirdiretsong pumasok ng kusina. Ang matandang to, bingi na ba siya? Naiinis na saad ni Natalia. Bumaba na siya ng hagdan at nagtungo rin sa office ng asawa niya. Pumasok siya kaagad at nakita niya si Zarina na nakikipag-usap sa kanyang ama. What are you doing here? Lumayas ka na dito, di ba? Bakit bumabalik ka pa? Masungit na wika ni Natalia. Blanko lang naman siyang tiningnan ni Zarina at hindi na sinagot pa. I'm sure, nagsisimula na kayong gumawa ng plano para sa merging ng negosyo natin sa negosyo ng mga Fuentes. Tapos nyo na akong gamitin dahil kasal na kami ni Tyrone.
Ako naman ang hihiling, Dad. Gusto kong bumalik na sa kumpanya para magtrabaho bilang designer. Seryoso niyang saad. Hilaw namang tumawa si Natalia saka siya lumapit kay Zarina. Really? Ito ba ang pinaplano mo una pa lang? Gusto mong bumalik ng kumpanya? Walang available na posisyon para sa'yo. Dumaan ka rin sa tamang proseso ng pag-a-apply nilang employee, enough, Natalia. Pagpuputol naman ni Mateo sa sinasabi ni Natalia. Pinanlakihan ni Natalia ng mga mata ang asawa niya dahil hindi man lang siya pinapatapos na magsalita. Hindi na kailangang mag-apply ni Zarina bilang empleyado sa kumpanya natin dahil anak ko rin siya. May karapatan siya sa kumpanya at mababang posisyon lang naman ang gusto niya. You want to be a designer. Our company needs you. Mabilis na pinayagan kaagad ni Mateo ang anak niya na makapasok sa kumpanya. Pinayagan mo siya ng ganun kabilis. Hindi mo ba pwedeng hayaan na sumailalim na muna siya sa training? 5 taon siyang walang trabaho, 5 taon siyang walang ibang inisip kundi ang sarili niya. Maraming pinagdaanan si Natalie bago siya nakapasok sa kumpanya pero dahil legal daughter mo siya, bibigyan mo siya ng trabaho ng ganun kabilis. Hindi pa rin sang-ayon si Natalia sa desisyon ng asawa niya. Ngumisi naman si Zarina. You're right, aniya na ikinataas ng kilay ni Natalia. Akala niya ay sinang-ayunan siya ni Zarina sa sinabi niya pero mabilis ding nagngit-ngit sa galit ang mga ngipin ni Natalia. At least I'm the legal daughter. Lumaki ako kasama ang mga magulang kong business-minded, unlike others. Saad niya, naikuyong ni Natalia ang kamao niya. Pinipigilan ang sarili na hindi masampal si Zarina. That's enough, walang patutunguhan ng pagtatalo niyong dalawa. Buo na ang desisyon ko Natalia. Kung hindi natin bibigyan ng trabaho sa kumpanya si Zarina, paano siya matututo? Of course, dadaan pa rin siya sa training pero kasama na rin siya sa decision making ng kumpanya. Kung anong ginagawa ni Natalie sa kumpanya ay gagawin din ni Zarina. Si Zarina ang dahilan kung bakit nakikipag-business partner sa atin ngayon ang mga Fuentes, dapat lang na ibinigay din natin sa kanya ang gusto niya. Isinakripisyo niya si Natalie dapat ang nasa posisyon niya. Sakripisyo niya. Inagaw niya ang groom ng anak mong si Natalie tapos siya ngayon ang mukhang hero sa paningin mo. Siya ngayon ang nagsakripisyo. Inis na saad ni Natalia. Napabuntong hininga na lang si Zarina, kahit anong gawin niya hindi matutuwa sa kanya ang stepmom niya. Ayaw niyang magkaroon ng karapatan si Zarina sa kumpanya kahit ito naman ang legal daughter. Natatawa at napapailing na lang si Zarina. Nilingan naman siya ni Natalia at lalong kumulo ang dugo nito. Tyrone chose her, tapos na ang kasal at wala na tayong magagawa doon. Marami pa akong kailangang tapusin, umalis na kayong dalawa. Seryosong wika ni Mateo sa kanya itinuon ang atensyon niya sa computer niya. Sa Lunes ka mag-uumpisa sa trabaho mo, Zarina. Sasabihan ko ang mga nasa fashion design department sa pagdating mo. Pwede na kayong lumabas na dalawa. Dagdag pa ni Mateo. Hindi naman na sumagot si Zarina at nauna na siyang lumabas ng office ng kanyang ama. Sumunod naman si Natalia. Alam ko ang binabalak mo, gusto mong makuha ng buo ang kumpanya, hindi ba? Sa tingin mo papayagan kita sa gagawin mo. 5 taon ko nang hawak ang pagmamanage sa kumpanya at hindi mo yun makukuha sa akin. Hindi ako makakapayag. Nang gagalaiting saad ni Natalia. Hinarap naman ni Zarina ang stepmom niya. Alam ko naman na gusto mong maging chairman ng kumpanya para makuha mo na ng buo ang pagmamanage doon. Don't worry, tita, aware naman ako na hindi mo hahayaan na mapunta sa akin ang buong kumpanya. Natatakot ka bang walang laban ang anak mo sa akin pagdating sa mamanahin? Hindi kayo kasal ni daddy kaya anong karapatan mo sa kumpanya nila ni mommy? Nang aasar niyang wika habang nakangiti. Akmasa nang hihiliin ni Natalia ang buhok ni Zarina nang mabilis na umatras si Zarina. Ops, hindi na ako katulad ng dating Zarina na sinasaktan mo lang, walang ginawa kundi ang umiyak at magmakaawa. Simula ngayon hindi ko na kayo hahayaan na pagbubuhatan niyo ako ng kamay. Babawiin ko rin sa iyo ang mga anak ko. May diin niyang saad saka muling tumalikod at umalis na.